Maaga pa lang ay bihis na ang magkapatid na Celine at Anna. Nagpasya silang magsuot ng formal dahil kung Papa Lauren na makakapasok sila sa venue ng groundbreaking ceremony ay hindi naman sila mukhang napadaan lang. Tsaka siguradong napakadaming camera doon. Baka makasama sila. Sana may makapansin sa beauty ko at kunin akong artista, nangangarap na sabi ni Anna, habang inaayos ang blouse nitong suot na tinernuhan nito ng ni-length na palda. Si Celine ay naman ay nagsuot ng favorite niyang button-down shirt at slacks. Para sa kanya ay swerte iyon na outfit dahil iyan ang suot niya noong nag-apply siya sa Golden Pond. Naawa ng Diyos ay natanggap nga siya, at hanggang ngayon ay trabaho niya. Kaya iyon ang pinili niya kahit luma na. At sinadya niyang nakabukas ang hanggang pangatlong butones niyon upang lumitaw ang maganda niyang collarbone at kwintas niyang silver na may maliit na pusong pendant. Pareho sila ni Anna na natural ang pagiging slim ng pangangatawan kaya kahit anong kain nila, ay hindi sila tumataba. Dahil dito, kahit anong damit ang isinusuot nila ay bumabagay sa kanila. Tuldok, hinayaan naman nilang nakalugay ang mga buhok nila nab ang simpleng make-up sa kanilang mukha dahil parehas silang hindi magaling sa pagkoloret. Sa totoo lang, sa klase ng pananamit at pag-aayos sa sarili lang nila nasasabi na may pagkakaparehas sila at magkapatid nga sila. Kahit maarte kasi si Anna, hindi naman ito maarte sa katawan katulad niya. Ayos ang pormahan natin, ano? Para lang layong a-attend ng job interview. Kantsaw ni Anna sa kanilang sarili nang makasakay na sila sa taxi na pinara nila. Napangiti at nailang naman si Celine. Hayaan mo na. At least, kahit ngayon lang ay mukha na tayong totoong tao, at biro na rin niya. Nagtawanan sila, tinuwanan nila ang isa't isa. Tumigil lang sila nang mapansin ni Celine na nakatingin sa rearview mirror ang driver ng taxi. Pinigil niya ang tawa at sinaway na niya si Anna. Nakakahiya talaga silang magkapatid kapag parehas maganda ang mood. Teka, ate, dala mo ba yung? Natigil ang pagtatanong sana ni Anna tungkol sa singsing dahil pinandilatan niya ito ng mata. Paimpol niyang ininguso ang estrangherong nagmamaneho na hindi dapat makaalam na may dala-dala silang bagay na hindi biro ang halaga. Delikado, natutop naman ni Anna ang bunganga ng makaunawa. Sorry, sa kabukan ng bibig nito na walang boses. Napilitang iniangat ni Celine ang kanya purse na hawak upang makampante ang kapatid. Ngumiti si Anna bilang pagsasabi ng good. Hindi nagtagal ay ibinaba na sila sa bungad ng Litex Urban. Hanggang dito na lang, mga miss, dahil may harang na ang daanan dahil sa gaganaping ceremony raw. Madami yata kasing artista na darating. Paliwanag ng driver na tonong humihingi ng paumanhin. Opo, naiintindihan namin, kuya, sabi ni Celine bago niya ibinigay ang sobrang bayad na nasa metro. Medyo malayo rin ang nilakad nila. Mabuti na lamang at makulimlim ang langit dahil sa makakapal na ulap. Ikaw na ang magtanong, utos ni Celine kay Anna nang marating nila ang pinaka-receiving area ng gaganaping ceremony. Ayoko. Sige na, ikaw na. Nagtuturoan na silang magkapatid. Mas panganay ako sa iyo, panggagamit na ni Celine sa kanyang alas nang naiinis na siya. Anong sabi ni nanay at tatay? Di ba lagi kang susunod sa ate mo? Sinong ate mo? Hind ba ako? Ano ba yan? Inis na nagpapadyak si Anna. Wala na nga itong laban. Ayaw man at nahihiyaman ay lumapit na nga ito sa babaeng tuka sa receiving area. Miss, dito po ba yung groundbreaking ceremony para sa pabahay ng Regal Empire? Panipi. Ngumiti ang magandang dalaga. Yes po, ma'am. Pwede po kaming pumasok. Kinabahang tanong pa ni Anna. May ibibigay lang po sana kami kay Sir Joaquin. Asterisk. Pwede po bang makita ang invitation? Subalit ay sabi ng babae sabay lahad sa kamay nito. Napalingon si Anna sa kanyang ate Celine. Uradang lumapit naman si Celine dito. Kailangan daw ng invitation, sabi ni Anna. Napangiwi si Celine. Siyempre wala sila nyon. Miss, wala kasi kami nyon. Wala kaming invitation pero kilala ako ni Sir Joaquin Velasquez. Sabihin mo lang po na hinahanap siya ng binilhan niya ng singsing sa Lux Fine Jewelry, pagbaba sakali niya. Opo, sabihin niyo po na ibabalik namin yung singsing niya, segunda ni Anna. Kailangan ng invitation, ma'am, inulit na sabi ng babae. Pasensya na po, miss, ang totoo ay hindi talaga kami invited dito sa ceremony.
Ang sadya lang talaga namin kaya nagpunta kami rito ay para ma-meet si Sir Joaquin. Iyong singsing kasi na para sana kay Miss Erica ay nasa akin. Kailangang maibalik ko kay Sir Joaquin kaya kailangan naming makapasok para maibigay sa kanya, pakiusap pa rin ni Celine. Akin na ang singsing. Ipapaakita ko sa kanya, ate, para maniwala siya. Kinuha ni Ana ang purse ng kapatid at nagmamadaling binuklat. Kinuha nito ang jewelry box at mat array na ipinakita sa bantay na babae. Ito engagement ring. Nagkakahalaga ito ng higit 1,000,000 kaya kailangang maibalik namin kay Sir Joaquin. Sorry po talaga, subalit sabi lang ng babae. Hindi man lang nagka-interes sa singsing. Hindi man lang tiningnan. Nagkunwaring abala. Nawalan ng pag-asang nagkatinginan sina Celine at Ana. Palagay na ang tingin lang sa kanila ng babae at ng iba pang bantay ay mga manggagancho na nais lang makalusot sa magarbong ceremony. Sige, miss, salamat na lang, sa huli ay pagsuko ni Celine. Kasabay ng kanyang pagtalikod ay ang kanyang pagbuntong hininga. Nganga pa rin. Nalinis na ibinalik ni Ana sa kanya ang jewelry box. Isa pang lingon ito sa mga bantay at inirapan ang mga ito. Kinuha naman niya iyon at ibabalik na niya sana sa kanyang purse. Wait, nang bigla ay may pumihil sa kanyang isang babae. Nang nagangat siya dito ng tingin ay nakita niya ang mala prinsesang dalagita sa ganda. Para itong si Lily James na gumanap bilang Cinderella sa pelikula na napanood niya. Blonde ang buhok at mukhang Amerikana. Walang ano-anong kinuha nito sa kanyang kamay ang jewelry box at binuksan. At manghang naiusol nang nakita ang diamond ring sa loob niyon. So, it's you. Pagkway kay tamis na ng ngiti nito sa kanya nang tingnan siya't kilatisin. Sino? At hindi pa man siya nakakapagtanong ay hinayla na siya ng dalagita. Let her in. She's a special guest of Kuya Joaquin tapos ay sabi nito sa mga bantay na kanina'y humaharang sa kanila ni Ana upang hindi makapasok. Miss Alexa, kilala mo ba sila? Paniniguro ng Lady Guard. Maliban sa Lady Guard ay may 2 pang lalaking bodyguards. Mukhang close ang dalagita na ang pangalan ay Alexa sa Lady Guard dahil ibinulong nito ang sagot. Lalong nagtaka si Celine nang tingnan siya ng Lady Guard na medyo lumaki ang mga mata. Saglit ay bahagya itong yumukod na animay bigla siyang naging kagalang-galang na tao sa paningin nito. At dahil dun, pati ang mga organizer ng ceremony ay yumukod na rin bahagya sa kanya, kasama na ang babae na nakausap nila. Takang-taka na nagkatinginan sila ni Ana. Come, ate, Kuya Joaquin is waiting for you, balik pansin ni Alexa sa kanya. Bamuka ang kanyang bunganga, may gusto siyang itanong o sabihin pero hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Nang hilahin siya ni Alexa ay nagpahila naman siya. Ate, sama ako. Kumawit sa braso niya si Ana. Tiningnan ito ni Alexa. Kapatid ko siya, pakilala niya kay Ana. Ngumiti na si Alexa. Okay, let's go then. Alanganin man ay sumunod nga sila sa napakagandang dalagita. Madami-daming tao na ang nasa loob. Madami ring upuan na nakapalibot. What's your name, ate? Habang hinihila pa rin siya'y tanong ni Alexa na umuntag kay Celine. Ako si Celine Ortega, alang-inang pakilala niya. Napapamaang talaga siya sa sobrang close ng dalagita sa kanya. Hindi niya maintindihan. Nice meeting you. Kita ang mga mapuputing ngipin na ngumiti sa kanya si Alexa. Kung mag-o-audition ito para sa toothpaste commercial, sure siya na pag-aagawan ang dalagita ng mga iba't ibang kumpanya ng toothpaste. Ako naman si Alexa, cousin of Kuya Joaquin, tapos ay slang na pakilala na rin ito. Halatang hindi sanay sa pagsasalita ng Tagalog. Umawang ang mga labi ni Celine. Kaya naman pala napakaganda ni Meredith. Kadugo naman pala ng napakagwapong si Joaquin. Ako naman si Ana, pakilala rin ni Ana sa sarili. Hi! Matamis na nginitian din ito ni Alexa. Mukhang friendly nga itong talaga. Alexa, saan ba tayo? Itatanong sana ni Celine kung saan sila hinihila ng dalagita. Kuya Joaquin. Subalit ay pasiga na tawag na ni Alexa sa lalaking kanina pa nila gustong makita kaya hindi niya na ituloy ang itatanong. Inabot ng kanyang tingin ang binatang tinawag ni Alexa. Naroon ito sa di kalayuan kasama ang 5 katao na mukhang mga architect o engineers. May hawak si Joaquin na blueprint na parang pinag-aaralan. At kung gwapo si Joaquin sa una at pangalawa nilang pagkikita, higit pa ngayon sa pangatlo nilang pagkikita.
Bagay na bagay ang suot nito ngayon na sunglasses. Oy! Muntik na siyang matapilok ng pabiglang hinayla ulit siya ni Alexa. Namalaya na lamang niya na nasa harap na siya ni Joaquin. Takang-taka ang hitsura nito sa hindi makapaniwalang kanyang presensya, na normal lang naman dahil hindi naman siya imbitado sa ginagawang ceremony tapos akay-akay pa siya ni Alexa. Thank God, nakikilala siya. Hi, Sir Joaquin. Good morning po, pasalamat niya at nagawa niyang ibati sa kabila ng matinding pagre-regodan ng kanyang puso. Hindi niya alam pero nervyos siya. What are you doing here? Panipi, sasagutin niya sana na ibabalik niya lang ang singsing. Guys, meet Celine Ortega, Kuya Joaquin's fiancé, ngunit ay biglang anunsyo ba naman ni Alexa sa mga tao. Literal na nalaglag ang panga ni Celine sa gulat, at alam niya na ganoon din si Joaquin. Ngiting-ngiti na kinuha ni Alexa sa kamay niya ang jewelry box. I saw this ring that Kuya Joaquin was carrying the other day, and when I asked him, he replied that he would give it to his fiancé. Kaya si Ate Celine ang mystery fiancé ni Kuya dahil nasa kanya at suot niya ang singsing. Binalingan ni Alexa ang pinsan. I got you, Kuya Joaquin. Buking nakita, tapos ay tukso nito. Are you sure that's the ring, Alexa? Nakakunot ang noo na paninigurong tanong ng isang sosyalan at mukhang masungit na ginang kay Alexa. Kung sino man ito ay walang ideya si Celine. Of course, Tita Martha, I can't be wrong, siguradong sigurado naman na tugon ni Alexa. Proud na proud talaga ito na nahuli nito kung sino ang fiancé ng pinsan. Mali, hindi gusto nang isiga ni Celine pero ngayon pa talaga nahiya ang kanyang malakas na boses kaya naging bulong lang iyon, at si Joaquin lang ang nakarinig. Tumingin siya rito upang magpatulong, na sana ito na lang ang magsabi na mali ang inaakala ni Alexa. Subalit ay tiningnan lang siya nito ng masama, na para ba'y kasalanan niya pa ang nangyayari. Lagot na, mali po kayo, sorry po, pero hindi po ako fiancé ni Sir Joaquin, sa wakas ay naisatinig ni Celine. Sinabayan niya iyon ng hindi mabilang na iling, malalaking iling habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Seriously, Alexa's expression shifted rapidly, transitioning from excessively affectionate to profoundly disappointed. Subalit bago pa man siya makasagot at panindigan ang pagsasabi niya ng katotohanan ay naakbayan na siya ni Joaquin. Celine was incoherent with shock. Natuod talaga siya sa kinatatayuan, nanigas. Napakabigat kasi ng kamay ni Joaquin, tapos parang may kuryente na mula roon ay gumapang sa bawat himaymay ng kanyang katawan. There's no more reason for us to hide our relationship, babe. Nabuking na tayo kaya aminin na natin, at ang mas hindi niya inasahan ay salo ni Joaquin sa dapat ay sasabihin niya. Nagletrang O, ang bunganga ni Celine. Mas ikinagulat niya iyon. Katulad ng mga taong nakatingin sa kanila ay naging takang-taka rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kunot na kunot ang kanyang noo at kita na ang mga pulang ugat sa mga mata niya sa sobrang pagkaluwa. Joaquin, what's going on here? Who is that woman? Magpaliwanag ka, salita ng biglang dating na matanda kasama ang ilang bodyguards. Nakatungkod ito, gayunpaman, kitang-kita pa rin ang kakisigan at pagka-istrikto. Katunayan, parang lahat ng tao roon ay naging maamong kuting sa pagdating nito. Mga sabay-sabay na nagyukuan ng ulo. Lola, she is Celine Ortega and she is Kuya Joaquin fiancé, si Alexa. Tiningnan ng matandang kagalang-galang si Celine. Nagyuko naman ng ulo ang dalaga bilang pagbati. Aray, at hindi sinasadyang pagbubuking niya kay Joaquin nang nasaktan siya sa pagpisil nito sa kanyang balikat. May nais ipabatid ang binata, ngunit hindi niya nakuha. Yes, Dad, Celine is my fiancé. She said yes when I proposed to her last Friday night. And I plan to introduce her to you today, pero naunahan na naman ako ni Alexa, anunsyo na nga ni Joaquin. Kaysa itama ang totoo ay inayunan ang maling akala ng pinsan. Naibulalas tuloy ni Celine. Hindi makapaniwala na binalingan niya ng tingin ang binata. Patangala dahil hanggang kili-kili lang siya ni Joaquin. Ano bang? Tinangka niyang komprontanan ito ngunit hindi niya nagawa dahil naramdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang braso. Gusto ni Joaquin na manahimik siya. Oh, no. Napatutap si Alexa sa sariling bunganga. Na-guilty sa inakalang nagawang pagkakamali. I'm sorry, Kuya Joaquin. I didn't know,
I just got really excited when I saw Ate Celine bringing the ring. I was probably just happy that finally, you'll be getting married. It's okay, Lex, kunway pagpapatawad naman ni Joaquin sa pinsan. Ganito rin naman ang mangyayari. Even if you didn't get to say it first, they will eventually find out that I am getting married because I had always planned to confess it. Panipi. Oh, bumalik na ang kilig ni Alexa. I'm sorry too, Ate Celine. I didn't mean to precede you in the special opening of your relationship to the family. I sincerely apologize, tapos ay paghingi rin ito ng paumanhin kay Celine. Hindi nga lang sigurado si Celine kung ngiti or ngiwi ang naitugon niya sa makulit na dalagita. Sa mga nangyayari ay parang nakalimutan na niya kung paano ang tamang pagngiti. Ate, anong nangyayari? Bulong ni Ana nang sa wakas ay makalapit sa kapatid. Hindi ko alam. Basta tumahimik ka lang, pabulong na sagot rito ni Celine. That's enough. Magsisimula na ang ceremony, may tonong pagkairita na sabi ulit ng matandang lalaki na matikas at makisig pa rin kahit na puros puti na ang kulay ang buhok. Tumalikod, lumakad at umupo na ito sa upuang nasa harapan. Kumilos na rin ang lahat kasama si Alexa. Worry by mga prinsesa at prinsipe sila na nagsiupo upang umpisahan na ang seremonya. Kitang-kita sa kanila ang pagiging edukado at edukada. Come on! Bumaba naman sa baywang ni Celine ang kamay ni Joaquin. Gusto siyang igiya na umupo na rin. Ang gusto ko lang ay ibalik ang singsing sayo, Sir Joaquin, aniya kaysa magpatianon. Masama ang tinging ibinaling sa kanya ni Joaquin. Let's discuss that later. Makisama ka na lang muna. And refrain addressing me as sir. Call me babe instead that dahil simula ngayon fiancé na kita. Napangiwi at nagtatanong ang kanyang mga mata na tinitigan ito. Bakit mo kasi sinang-ayunan ang maling akala ng pinsan mo? Joaquin heaved a deep sigh. Anong gusto mo? Mapahiya ako at masira ang ceremony. Tapos ay dikit ang mga ngiping saad nito. Galit na. Sabi ko nga po. Siya na pati ang nagkawit sa kamay niya sa bisig ng binata at humila rito. Ginasto niya ito, Hinanap-hanap niya pa kasi, Napapakamot ng ulo lang naman si Ana na sumunod sa kanila. Umupo ito sa tabi niya. Tumakas na tayo, ate, bulong nito nang busy na ang lahat. Huwag ka maingay, saway niya rito. Katabi pa naman niya si Joaquin. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo talagang maging fiancé, yan. Parang ang sanggit. Naku, ate, pangit, yan maging asawa. Pagdadaldal pa rin ni Ana. Siyempre ay narinig yun ni Joaquin. Katabi lang niya kaya ang binata. Napakasama ng tinging ipinukol nito sa kanilang magkapatid, lalo na sa kanya. Huli na kahit tinakpan niya ang bibig ni Ana, narinig na nito ang sinabi ni Ana. Kagat-labing ngumiti na lang siya rito. Our CEO of Royal Empire will give a speech to celebrate the groundbreaking, Mr. Joaquin Velasquez. Pasalamat talaga niya tinawag na ito ng host upang magbigay ng speech sa harapan. Ikaw talaga, bunganga mo walang preno, halos pabulong na sermon niya kay Ana nang nagsasalita na sa harapan si Joaquin. Kulang na lang ay batukan niya ito. Ano ba kasi itong ginagawa mo? Bakit parang inaayunan mo na ikaw ang fiancé ng Joaquin na yan? Gusto mo rin yata, Hindi naman, pero anong magagawa ko? Sinabi na ni Joaquin na fiancé niya ako. Tama siya, kailangan naming mag-usap mamaya kung paano ayusin ito. Panipi. Humalukip-kap sabay cross-leg si Ana. Bahala ka. Basta sinasabi ko sa iyo, ate, hindi lahat ng pinakakasalan ng mga bilyonaryo ay masaya ang buhay. Madami na akong napanood at nabasang nobela na impyerno ang naging buhay nila sa mayamang lalaki. Grabe ka naman. Judgmental agad. Nagsasabi lang ako ng totoo. Iba ang aura ng Joaquin na, yan. Feeling ko talaga na hindi siya magiging mabuting fiancé at syempre, asawa. Panipi. Napalatak si Celine. Huwag ka nga munang praning. Hindi pa naman sure na pakakasalan niya ako. Narinig mo naman, sabi niya, mag-uusap kami later. Malamang pag-uusapan namin kung paano itatama ang maling akala ni Alexa. Hintayin na lang natin. Umingas na lamang sa kanya ang kapatid. So, I would like to introduce you to the reason why my heart is so happy right now. The extraordinary woman I hold dear. My fiancé, Celine Ortega,
at tuluyang natapos ang usapan nila nang marinig nilang saad ni Joaquin sa gitna ng speech nito. Ako, nawiwindang pa rin si Celine na itinuro ang sarili. Oo, ikaw daw. Bahagyang itinulak siya ng kanyang kapatid. Sa lakas niyon ay napunta agad siya sa harapan na muntik-muntikang mapasobsob sa putikan. Come, babe, join me here, sabi pa ni Joaquin na naka-extend ang kamay sa kanya. Alang-inang inayos niya ang pagkakatayo. Nagpalakpakan naman ang mga tao at lahat ng kamera ng media ay tumutok sa kanya. My apologies, everyone. My future wife possesses a shy and reserved demeanor, pabirong saad ni Joaquin sa mga tao bago siya sinundo. Umayos ka, huwag kang lalampo-lampa, tapos ay bulong nito bago maingat na iginaya siya sa gitna. Di wow, naghihimutok na bulong naman niya. Ang dami pang sinabi si Joaquin sa mikropono ukol sa kanya, mga kunwaring papuri, pero wala man lang narinig o naunawaan si Celine. Lumilibot ang tingin niya sa mga taong masayang-masaya para sa kanila. Mga taong naniniwala na magkasintahan sila ni Joaquin. I'm so happy for both of you, Kuya Joaquin at Ate Celine. Pasigaw na bati sa kanila ni Alexa. Kiss, panipi. Lumaki ulit ang mga mata ni Celine, lalo na nang pihitin siya ni Joaquin paarap dito. Huwag mang sabihing gagawin mo nga. Aniya rito. It's just a simple kiss. It's no big deal, subalit ay nakakalokong sagot ng binata at inihawak na ang dalawang kamay sa magkabilang balikat niya. Matamang minasdan siya. Oh, no, sigaw ni Celine sa kanyang isipan. Damang-dama niya ang papabilis na pintig ng kanyang puso. Just go Lord, ano ba itong pinasok ko? Nang marahang bumaba ang mukha ni Joaquin upang halikan nga siya ay pinaghalong kaba at kakaibang excitement ang nasa kanyang dibdib. Ilang milimetro na lang yata ang layo ng mga labi nila sa isa't isa nang kusang pumikit ang kanyang mga mata. At lamapat na nga ang labi nito sa kanyang bibig. His lips met hers, and the feeling surprised her dahil ang halik ni Joaquin ay mainit, malambot at matamis. Her first kiss was amazing. It felt so good that she never wanted it to end. Mabuti na lamang at nakarinig sila ng palakpakan bago lumalim ang halikan nila ni Joaquin. Pulang-pula ang mukha nila parehas na naghiwalay at kunwaring ngumiti sa mga tao. Sumama ka sa kanya. He is my executive secretary. He will take you to where we will talk later. I will follow you there. I just need to sign some documents briefly and grant a short interview. Panipi. Okay, tanging naisagot ni Celine na hindi inasahang ngayon na pala talaga ang sinabi ni Joaquin na pag-uusap nila. Paano ako, ate? Singit ni Ana sa usapan. Tiningnan ito ni Joaquin. The driver will take you home, at napakaseryoso na sabi nito. Ayoko, hindi ko iwanan ang kapatid ko. Ngunit pagtutol ng dalaga. Ana, sige na. Okay lang ako, napilitang sabi ni Celine sa kapatid. Sasama ka talaga sa kanila, ate. Paano kung may gawin sila sayo? Ngunit pinapairal na naman ni Ana ang katigasan ng ulo nito. Ang sama na naman ng tingin nito kay Joaquin na para ba'y kilala na nito ang karakas ng lalaki gayong ngayon palang nito nakita. Hinayla ni Celine ang kamay ni Ana at binulungan. Hindi ba sabi ko ay kailangan naming mag-usap? Oo, pero kayo lang. Ayoko, ate, dapat kasama ako. Wala talaga akong tiwala sa aura ng lalaking yan kahit nunukan pa ng gwapo. Panipi. Bumuntong hininga si Celine, sige na. Huwag matigas ang ulo mo. Tatawagan na lang kita kapag may napansin akong hindi maganda. Panipi. Sure ka ha? Oo nga, pinanlakihan na niya ito ng mata. Ikaw na ang bahala sa kanya, Secretary John, bilang naman ni Joaquin sa secretary nang makitang tapos na ang pag-uusap nilang magkapatid. Yes, sir. May payukong tugon naman ng payat na lalaking formal ang hitsura sa suot nitong suit at mukhang napakatalino dahil sa suot nitong salamin sa mata. Let's go, ma'am. Tapos ay aniaya nito kay Celine. Opo, may pag-aalangan man ay pagpapatianod naman ang dalaga, pero habang nakasunod siya kay Secretary John ay panay ang sulyap niya kay Ana. Tawagan mo ako, ate, pahabol naman na sabi nito. Madaming tango at kaway ang ginawa niya sa kapatid. Pagkatapos ay si Joaquin naman ang tiningnan niya. Ito ang hindi man lang sumulyap na sa kanya kahit isang beses lang. Nagtungo na sa kumpulan ng mga kalalakihang mukhang mga mayayaman din,
at hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may kumirot sa puso niya. Tuluyan na silang naghiwalay ni Anna nang sumakay siya sa magarang kotse na binuksan ni Secretary John para sa kanya, at si Anna naman sa ibang kotse. "Sir, mabait naman ang amo mo, di ba?" Hindi niya notice na yusisa sa sekretaryo nang medyo malayo-layo na ang bayanahe nila. "Yes, ma'am," kumpirma nito. Gumon kahit paano ang pakiramdam ni Celine. Sa isip-isip niya'y mabait naman daw. Siguro bad trip lang dahil broken-hearted noong gabi na iyon si Joaquin kaya ang sama ng trato sa kanya. Pagdating nila sa isang 5-star hotel ay dir-diretso sila ni Secretary John sa penthouse niyon na pag-aari daw ni Joaquin. Hangang-hanga si Celine na lugar. Truly breathtaking ang living area with a shade of white and gold. Letter C ang dalawang sofa na magkaharap, nasa gitna ng mga iyon ang babasaging coffee table na may mga scented candle. Dalawang naglalakihang lampshade naman ang nasa bawat gilid ng sofa. Ang ganda, literal na nalaglag pa ang panga ni Celine nang lumabas siya sa terrace ng penthouse, dahil maliban sa may sariling pool ay napakaganda ng panoramic view ng Manila Bay na makikita mula roon. Sayang at hindi niya kasama si Anna. Hindi nakikita ang malaparaisong nakikita niya sa sandaling iyon. Pero naisip niya na buti na lang din at wala ang kapatid niya, dahil kung kasama niya ito, malamang ay tumalon na ito sa pool. Kung pool nga ba yung matatawag o jacuzzi pala? Napangiti na lang si Secretary Dem sa kanyang mga reaksyon. "May gusto po ba kayong kainin o inumin, ma'am?" Nilingon ni Celine ang nagsalita. "Ako po si Celine. Celine na lang po ang itawag niyo sa akin." Marahang yumuko ito ng ulo. "Masusunod po, Miss Celine." Panipi. Napangiwi siya dahil may "Miss" pa rin, pero hinayaan na niya. "Tubig na lang po," tapos ay sagot niya sa unang naging tanong nito. "Saglit lang po at ikukuha ko kayo." Matamis siyang ngumiti bago niya ibinalik ang pagtanaw sa napakagandang tanawin. Ilang beses na siyang nakapunta sa Manila Bay at sakto lang para sa kanya ang ganda ng lugar noon. Hindi niya alam na ganito pala kaganda kapag nasa taas ang tumitingin. Napakagaling. Alam na niya ang sagot kung bakit madaming nagtataas ang building ang lugar. Mahigit 20 minuto buhat nang dalhan siya ng tubig ni Secretary John, dumating si Joaquin kasama ang dalawang bodyguard nito. Mula sa pagbabadbad niya sa mga paa niya sa tubig ng pool ay napatayo siya at buong paggalang na yumuko siya sa binata. Ginaya niya si Secretary John. Sinenyasan siya nitong umupo sa sofa na nasa di kalayuan ng pool. Sinunod naman niya ito. Pagkatapos ay sumenyas naman si Joaquin na umalis ang dalawang bodyguard kasama na ang sekretarya. Ngunit nananating tikom naman ang bibig nito kahit nang sila na lang dalawa sa terrace ng penthouse. Mukha na namang suplado at intimidating ang dating nito. Bawat sulyap at titig nga nito sa kanya ay anima'y pumapaso sa kanyang balat. "Hindi mo ba ako tatanungin tungkol sa biglaang pagsulpot ko kanina sa ceremony niyo?" Pangunguna na lang niya sa pagnanais na makapagpaliwanag na siya. "Sinabi mo na kanina na dahil gusto mong ibalik ang singsing," saad ni Joaquin na nag-cross legs at nag-cross arms. Sa ginawa nito'y mas nakakatakot pa ang hitsura nito. Alam ni Celine na dapat ay panatag ang siya, pero kabaliktaran ang nararamdaman niya dahil parang tinatambol ang puso niya. Kung sabagay, isang Joaquin Velasquez ba naman kasi ang kanyang kausap at kaharap. Normal lang na ma-intimidate siya. "Why did you think of doing that? Didn't I already give you that ring?" Bumaba ang tingin ni Joaquin sa suot-suot na niyang singsing, pero saglit lamang iyon dahil umakyat din agad ang mga naniningkit nitong mga mata sa kanyang mukha. "Are you that stupid to return what was already given to you?" Sabi pa ni Joaquin. Halos hindi na magawang lunukan ni Celine kahit ang sariling laway niya sa labis na discomfort na nadarama. Gayunman, hindi niya masisisi ang binata kung tawagin siya na higit pa sa stupid. Malaki talagang iskandalo ang kanyang idinulot dito kanina. "Sorry po kung nakagawa ako ng eksena sa dapat ay groundbreaking ceremony niyo lamang. Pero, sir, alam ng Diyos na wala akong balak na anumang gulo kanina. Ang gusto ko lang talaga ay ibalik sa iyo itong singsing para maibigay niyo sa totoong nagmamay-ari nito o sa dapat na nagmamay-ari. Hindi ko po inasahan na makikita ng pinsan niyo po at akalain niyang ako ang fiancé niyo. Sorry po sa kabobohan ko." Pagpapaunawa niya. Lahat ng kakulaitan niya ay parang lumayas pansamantala sa katawan niya sa sandaling iyon. "At sino sa tingin mo ang nagmamay-ari niyan?"
Taas kilay na tanong ni Joaquin. Hindi man lang nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Si Miss Erica po. Alang-inang sagot niya. Bigla ay nagtatawa ang kausap. Siya na may napakurap-kurap sa gulat. Naku po, nabaliw na yata. Wala ka bang utak? Subalit nang tumigil sa pagtawa si Joaquin ay malutong naman na panghahamak sa kanya. Excuse me, hindi niya natiyi na reaksyon. Sabi ko ay wala ka bang utak? Sa tingin maibibigay ko sa iyo ang singsing kong pag-aari iyan ni Erica. Naguluhan na siya. Lasing ka po kang gabing iyon sa tulay kaya naisip ko na gawa lamang ng kalasinggan niyo ang pagbibigay niyo sa akin ng singsing. Naisip ko na baka kapag natauhan ka po ay hanapin mo ito dahil binili mo ito para sa nobya mo. Na kahit ni-reject ka niya ay baka may chance pa na. You shut up. Galit na pamumutol ni Joaquin sa kanyang litanya. Wala kang alam kaya wala kang karapatan na sabihing may chance pa. Panipi. Pero, sir, hindi naman porkeno ang isinagot sa iyo ni Miss Erica ay hindi na kaya ulit susubok na mag-propose balang araw. Sayang naman po itong singsing. Panipi. It's none of your damn business. Singgal na naman sa kanya ng binata. Pagkatapos ay nakatiimbagang na napapikit. Ka-angle ang dagingan nito, paraan upang mapakalma ang sarili. Di don't. Wala naman talaga akong pakialam. Ang may pakialam ko lang ay itong singsing ko, tahasan niyang bulang sabay kape sa singsing na nasa kanyang daliri. Wala siyang naging pakialam kung umabot sa pandinig iyon ni Joaquin. Himala na bumuntong hinga lang naman si Joaquin kaysa patulan siya. Tama na ang usapan na ito. Ayoko na pinag-uusapan pa ang Erica na iyon. Don't think about her anymore, and don't even entertain the notion that the ring is hers. As I've said, I already gave it that to you, so that's yours. Keep it, wear it, sell it, pawn it. It's all up to you, and I don't give a damn. Sa iyo na yan. Period. Panipi. Napalabi si Celine. Hindi na niya alam ang saktong irereact. Ang mas mainam na pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa kasal, subalit nang idugtong ni Joaquin ay muling nanlaki ang mga mata niya. Ha? Anong kasal? Panipi. Kasal natin. Ano pa? Panipi. At bakit tayo magpapakasal? Panipi. Dahil engaged na tayo sa mata ng kakilala ko, kaibigan ko, pati na ang mga tao, at lalo na ng dad ko. They are expecting our upcoming wedding, so you better get ready. Ginasto mo, di ba? Sagot ni Joaquin na biglang ngumisin ang nakakaloko. Oh, no. Ang naisagaw na lamang ni Celine sa isip niya.